Dear Mommy Onyx, umpisahan, Mommy Onyx, ang aking bigyan nyo ng oras ang aking liham ng nakaraan. Mommy Onyx, nakakalungkot mang isipin na propekto kong tiyahin ay pinapalayas ko sa bahay kung saan sila nakatira noong panahon na iyon. Dahil na rin sa kanilang pakikitungo sa akin, Mommy Onyx, hindi nila ako tinuring na kanilang kadugo, na parte ng kanilang buhay, o isa man lang sa kanyang pamangkin, na hindi lingid sa kanyang kaalaman, Mommy Onyx, na ako'y isang ulila na wala ng magulang at wala ng kamag-anak kundi sila na lamang. Pinundar ng aking mga magulang, Mommy Onyx, ang bahay na iyon na silang nagpakasasang tumira, samantalang ako nakikitira lamang sa ibang bahay. Sa araw na iyon, Mommy Onyx, na pinapaalis ko sila, nakaramdam ako ng awa, Mommy Onyx, dahil na rin sa pakiusap at pagsusumamo ng aking tiyahin, Mommy Onyx. Tao lamang ako, subalit hindi ko talaga maiwasan ang maalala, Mommy Onyx, ang kanilang ginagawa sa akin, lalo na sa mga salita ni Catherine na aking pinsan, masyadong mapagmataas, Mommy Onyx. Kaya buong puso kong pinagdesisyonan, masakit man, subalit kailangan kong gawin, Mommy Onyx, upang matauhan sila sa kanilang inaastang napakasamang ugali laban sa akin, Mommy Onyx. Kaya, Abigail, luluhod ako sa harapan mo, anak. Manghingi ako ng kapatawaran sa lahat ng mga sinasabi at inaasta ko sa iyo. Maawa ka. Huwag mo kaming palayasin dito. Baka kung anong masabi ng aking mga amiga. Please naman, maawa ka. Dito lang kami. Dito lang kami, anak. Abigail. Wala ka talagang puso, Abigail. Lumuluhod na yung mama ko tapos hindi mo pa rin pagbigyan? Napakaitim ng budhi mo. Wala kang puso. Akala ko kung sinong bait-baitan pero kaplastikan lang pala ang lahat. Sige na, ma. Tumayo ka dyan. Hindi bagay sa'yo ang lumuhod sa isang basura. Sige na, ma. Alis na tayo. Hindi natin siya kailangan at hindi natin kailangan ang bulok na bahay na ito. Pero anak, saan naman tayo pupunta? Wala na tayong matuluyan, baka maging palaboy tayo. Wala tayong sariling bahay. Anak, paano tayo kung alis dito? Magpakumbaba ka na lang kasi. Manghingi ka ng tawad sa ate mo. Alam kong mabait yan si Abigail. Sige naman na, anak, huwag ka nang mataas. Maawa ka. Sige na. Ano? Anong walang pera? Anong walang matuluyan? Anong maging palaboy tayo? Cannot be, ma. Binigay ko sa'yo yung pera ko. Yung separation fee ko, binigay ko sa'yo para maitago mo sa bangko. Nasaan na pala yung lahat yon? Di ba napag-usapan na natin, ma? Nakukuha tayo ng sarili nating lupa at patayuan natin ang bahay natin? Nasaan na yon? Nasaan na yung cash na yon, ma? Di ba pinapatago ko yan sa'yo? Ha? Anak, patawarin mo ako. Sinubukan kong magbayad ng lawyer para sa kapatid mo na nakakulong ngayon. Tapos yung natira, akala ko mabawi ko yung pera na binayad ko sa lawyer para sa kapatid mo. Pinangkasino ko. Tapos, akala ko makabawi ako. Natalo lahat. Kaya wala na tayong pera sa bangko, anak. Uubos na lahat. At yung binigay mo sa aking pera, natalo din sa scatter. Patawarin mo ako, anak. Maniwala ka. Sinubukan kong bumawi.
pero naubos tuloy. Kaya patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak. Walang-wala na tayo. Walang-wala na. Tama na nga tong kadramahan niyo. Pwede ba? Naalibadbara na ako sa inyong dalawa. Sa totoo lang. Chang, buong buhay ko nung kabataan ko, nirespeto ko kayo. Lahat ginawa ko. Nagtitinda ako sa mura kong edad. Pinapatigil mo ako sa pag-aaral sa mura kong edad. Lahat ng gawain dito sa bahay ako. Ginawa niyo akong katulong. Ginawa niyo akong palapigasan. Kaya inubos niyo lahat ng pasensya ko. Gustuhin ko mang maawa sa inyo. At patirahin kayo dito sa bahay, pero hindi na talaga. Masyado nang malalim ang sugat. Kaya please lang, umalis na kayo habang makapagpigil pa ako. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Please. Sige. Alis na kami. Pero, di ba, sabi mo, meron kang apartment na inupahan para sa amin. Asa na yon? Asa na yung address at puntahan namin? Kahit kailan, Abigail, wala ka talagang kwenta. Wala ka talagang kwenta. Ay! Excuse me, mother. Ha? Si Abigail na nga nang nag-provide sa inyo ng apartment para malipatan nyo, para hindi kayo maging palaboy? Sa mayroon pa kayong lakas ng loob na sabihan si Abigail na walang kwenta? Ang kapal ng mukha mo, mother. Kaya tama lang, dear, na palayasin mo ang bruhang ito. Nakakagigil. Nakakagigil. Sige na. Ano pang hinihintay nyo? Magbalot-balot na kayo. Naku. At sino ka naman na magsabi sa mama ko ng ganyan, ha? Halika nga dito, bakla ka! Aray ko. kita! Hindi ko yan buhok, piloka yan. Nakakagigil ka. Ano ba ginagawa mo? Hindi ako pumapatol sa balakang mo. Tinutukuran yung ulo ko sa kamay mo! Naku, dear. Naku, dear. Hindi ako pumapatol sa isang babaeng mukhang palakma. Bitiwan mo sabi! Aray ko! Diyan ka na nga. Punyeta kang bakla ka! Tara na, ma! Tara na! Alis na tayo dito! Hoy, kung punyeta ako, mas punyeta ka. Magsama kayo ng nanay mo. Nako, dear. Ay, nako. Buti na lang at aalis na sila. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Pasensya ka na, ha? Nasaan ba si Carlos? Bakit bigla silang nawala sa likod natin? Umalis na sila. Kanina pa. Iniwan lang nila sa akin yung mga documents para may pruweba tayo kung sakali man. At alis din naman na yung pinsan mo at saka tiyahin mo. So, anong plano mo na ngayon? Lilipat ka na ba agad? Oo, lilipat na ako agad. Sabik na talaga ako sa bahay na ito. Nandito kasi lahat ang mga alaala ko nung kasama ko mga magulang ko. Ito na lang ang naiwang alaala nila sa akin. Maraming salamat, Juan Carlos, ha. Dahil pinagtanggol mo ako sa kanila. Walang anuman, Abigail. Basta ikaw. Lagi akong handa para sa'yo. At huwag mong kalimutan yung mission natin. Meron tayong resolbahin na problema. At after this, focus tayo kay Carlos. Yung boss natin. Yan ang next target natin. Gusto kong malaman kung may kinalaman ba siya sa mga nawawalang mga kababaihan dito sa lugar natin. Handa ka na ba?
Handang-handa ako. Handang-handa akong tulungan ka. Gusto kong makita lahat ng mga listahan mo. Kung sino-sino yung mga pangalan na hinahanap mo. Kung sino-sino yung mga kababaihang nawawala sa tuwing pumupunta sila sa bar ni Carlos. Yun ang dapat nating alamin. Palabas na sila, Chang. At saka pinsan ko. Paalisin muna natin sila bago tayo papasok. Hoy bro ha! Nandito na yung mga gamit namin. Meron ka pa kaming gamit na naiwan doon sa loob. Ipapakuha na lang namin iyon. At hindi na kami babalik dito. Mga peste. Ay, Abigail. Alis na kami. Sana hindi ka karmahin sa ginawa mo sa amin. Demonyeta talaga tong batang to. Kahit kailan. Grabe naman yun. Pasalamat sila. Lalaki ako. Ano na? Pasok na tayo sa loob? Sige, tara, pasok na tayo. Sa wakas, makapasok na ako sa loob. Sa haba ng taon, ng panahon, sobrang sabik akong makapasok sa loob. Halika na, Juan Carlos. Pasok na tayo sa loob. Tara. Oh, ang lamig ng kamay mo. Halika na. Pasok na tayo. Ang ganda pala talaga dito sa loob. Ang ganda ng pagkagawa ng bahay na to. Alam mo, panigurado akong masaya yung magulang mong tinitingnan ka ngayon na nakabalik ka na sa bahay niyo. Juan Carlos, maraming salamat sa lahat-lahat ha. Siguro kung hindi ikaw yung natagpuan ko, hindi ko alam kung saan ako napunta pagkatapos kong lumayas dito. Walang anuman, Abigail. Salamat. Walang anuman. Salamat.